Hi guys! Welcome to our vlog. So, ang topic natin ngayon guys is about sa mga first timer na mga domestic helper. So, ang payo ko lang sa inyo or mga tips ko sa inyo guys is base lamang sa aking mga experience at sa mga kwento ng aking mga kaibigan. So, yun guys, ang unang araw nyo dito sa abroad or sa bahay ng amo nyo is mag-o-orient kayo ng amo mo. Ang orient lang naman nila sa inyo is kung ano yung mga bawal, hindi bawal, yung mga ayaw nila at mga gusto nila abot sa mga pagkain, mga ganun lang. Pero yung mga yon kailangan yung tandaan kung ano yung mga pinagsasabi nila. Example, kung hindi mo na nasundan yung mga pinagsasabi ng amo mo, make sure na magtatanong ka sa kanya kung ano yung sinabi niya. Huwag kayong matakot or mahiya. Kasi pag hindi nyo yan naintindihan at nagawa nyo yung bagay na yun, ang nasabi niya pala sa inyo is ayaw niyang gawin mo, so papagalitan ka lang niya kasi sasabihin niya sa'yo na hindi mo sinusunod yung sinasabi nila. So, ganun lang. Before kayo mag-usap, pwede ka naman mag-excuse muna para kumuha ng papel at saka ballpen para isulat mo na. Kasi ako din guys, is hindi din ako yung nakaka-memorize ng agad-agad na mga usapan, lalo na pag yung orient nyo is matagal-tagal na. So, yun lang, ang aalamin mo lang or sasabihin niya sa'yo is yung mga bawal na gawin mo sa loob ng pamamahay nila, kung ano yung mga hindi mo pwedeng galawin, kung ano yung mga bagay na pwede mong galawin, yung mga ganon. Example, yung mga Chinese kasi, yung iba is, lalo na pag may matanda, yung iba kasi is ayaw nilang pinakikialaman mo, especially yung may altar nila. Kasi minsan nag-aalay sila doon or minsan ayaw nilang ipagalaw yun or ipa-move yung mga nilalagay nila na mga bagay-bagay doon kasi may meaning kasi sa kanila yon or meron may ganun na mga Chinese kasi. Tapos ang mga ayaw naman nila, kailangan mong alamin about sa mga food nila, kung ano yung gusto nilang kainin at hindi nila kinakain. What I mean is, importante yan. Importante yan na malaman nyo, lalo na pag magluluto ka sa loob ng bahay. Kasi, pag hindi mo inalam kung ano yung gusto at ayaw ng amo mo sa pagkain, syempre halangan naman na magluto ka, yung gusto mo lang, pero yung amo mo ayaw niya. Yung mga ganun ba, syempre ikaw, makakain mo yung niluto mo, sila ayaw pala nilang kainin yung ganun. So, kailangan mo ding alamin yung mga gusto at ayaw nila. Tapos guys, is magtanong din kayo kung may mga alaga kayong mga bata or kahit sila mismo, mga amo mo. Tanungin mo kung may allergy ba sila sa mga pagkain, kung ano yung mga bawal na kainin nila, or lalo na yung mga bata, kung bawal sa kanila yung nuts, yung mga peanuts, yung mga ano pa ang bawal. Kasi yung alaga ko before is walang bawal. Pero yung mga kaibigan ko kasi, especially din si Ma, yung alaga niya noon sa Singapore, is ang daming bawal sa bata. So, mga ganon na sitwasyon, kailangan yung alamin para hindi kayo mapagalitan kung in case na may mangyari doon sa alaga nyo, or in case na mangyari man yun, wag naman po sana is baka tanggalin ka pa sa trabaho mo or terminating ka pa, mga ganun ba. So, kailangan yung alamin talaga about sa mga pagkain nila. So, kailangan din kasi guys na may common sense kayo sa mga bagay-bagay. Kung inoobserbahan ka ng amo mo, kailangan mag-observe ka din. Kasi hindi lahat ng ginagalaw mo sa loob ng bahay is okay sa kanila. Akala mo okay na sa kanila kahit hindi ka naman nila kinakausap, hindi nila sinasabi sa'yo na, uy, bawal yan. Hindi ganon. Kumbaga, yung iba kasi is binibilangan ka na lang hanggang sa mapuno na lang sila, hanggang sa dumating na yung time na
papagalitan ka na nila, yung ganon. Kasi nga, paulit-ulit mo nang ginawa pero hindi lang sila nagsasalita. Yung mga ganon. So, kailangan may common sense ka. And then, ang pinakamahalaga is communication. Communication nyo ng amo mo. Kasi kadalasan din sa abroad is kaya sila kumukuha ng katulong para pagsilbihan sila. So, kaya sila kumuha or kaya kanila kinuha para may magsisilbi sa kanila na magluto ng pagkain nila, mag-asikaso sa mga gamit nila, sa mga kwarto nila, sa loob ng bahay nila, yung mga ganon. So, yung communication na sinasabi ko is, example, nasa trabaho yung amo mo, kailangan magluluto ka ng pagkain sa loob ng bahay, or kaya hindi ka pala pwedeng magluto kasi bibili na lang sila sa labas, yung mga ganon. Kasi minsan, gaya ng amo ko sa Singapore is, minsan nagluluto ako ng dinner namin, minsan is hindi, or karaniwan is hindi. Kasi bumibili na sila sa labas. Lalo na kasi pag pagod na pagod sila, gusto na lang nilang kumain pagdating ng bahay, matulog na agad, yung mga ganon. So, kailangan may communication kayo, ikaw na mismo ang magte-text sa amo mo para alam mo yung gagawin mo kung magluluto ka o hindi. Tapos, example din, kung may nangyari sa mga bata, kailangan mo din i-text or kailangan mo sabihin sa kanila kung ano talaga yung nangyari. Para aware sila, aware ka din kung ano yung mga nangyayari. Ganun lang yon. So, kailangan hindi ko naman sinabi na pahirapan nyo yung sarili nyo or pabigatin nyo yung trabaho nyo. Ang sinasabi ko lang guys is, pakikisama lang ba sa loob din ng bahay nila kasi sila ang may bahay niyan, hindi ikaw. So, kailangan ikaw ang makisama sa kanila. At saka isa pa guys, ang pinakahuli na masasabi ko is kailangan magtanong kayo. Lagi kayong magtanong. Daladalahin nyo lagi si magtanong. Kasi meron din yung mga ibang amo na nananahimik lang yan pero hinihintay nilang tatanungin mo kung kumain ka na ba, kakain ka ba, or ano bang gusto mo, lalo na din sa mga bata. Kasi, yung mga bata, lalo na pag yung malikot na, mga 1 year old, 2 years old, syempre, tatanungin mo kung nagugutom na yung bata, or kung ano bang gusto ng bata, mga ganun ba. Kaya, dalhin nyo lagi si magtanong. Kasi, yung mga iba kasing mga pumupunta dito na first timer is natatakot silang magtanong. Especially pag first timer nila, pagdating na nila ng loob ng bahay ng amo nila, is ayaw nilang magtanong kasi natatakot sila. Wag guys, ang gawin nyo is dalhin nyo lagi si magtanong. Magtanong kayo, lalo na pag nag-uusap na kayo ng amo mo sa first day mo, tatanungin mo na din yung day off mo. Kasi pag hindi mo tanungin yung day off mo, tapos ikaw mismo is, bakit wala pa akong day off? Bakit wala pang ganito? Samantalang yung amo mo is hinihintay lang niya na sabihin mo or tanungin mo sa kanya kung gusto na ba niyang mag-day off ka, yung ganun. Para hindi ka na hintay ng amo mo, para hindi ka na din matakot na kada gusto mong mag-day off, magpapaalam ka. Sa unang araw pa lang ninyo na mag-usap, kailangan tanungin mo na kung ano po ba yung day off ko, kung ano yung curfew hours ko, kung anong oras akong lalabas ng bahay, yung mga ganon. Kung may gagawin pa ba ako bago lumabas ako ng bahay. Pero meron din naman yung mga amo na pag pinag-day off ka, hindi ka na talaga mag-work ng umaga. Meron din yung mga ibang amo na bago ka lumabas ng loob ng bahay nila is ipagluluto mo muna sila ng pang-umagahan nila. Or kaya pag uwi mo ng bahay, magluluto ka pa ng panggabihan nila. Yung iba. Pero yung iba naman is kahit wag ka nang magluto or maglinis ng umaga, okay lang din sa kanila. Ganon din yung mga bata. Example, kung nagising na yung bata, kailangan mo pang paliguan, pakainin, yung mga ganun ba. So, kailangan nyong magtanong. Dalhin nyo lagi si magtanong. So, yun lang guys. At kung may mga katanungan pa kayo is, i-chat nyo lang po ako sa aking Facebook page at saka
Mag-comment down below na lang kayo kung may mga gusto pa kayong malaman at mga katanungan. So, yun lang guys. Maraming salamat. Bye!